Did you enjoy? I did, yeah. Clap your hands and say. Did you enjoy? Right. If you're happy, clap your hands. No. Happy birthday. Do you have experience to celebrate birthday party like today? No, never. Never. Ah, so this will be your first time. Yes, I usually. First time nilang bibo. Siyempre. In the Netherlands, you don't really celebrate. So the birthday. Oh, really? Well, you have like a cake maybe, and then that's about it. Even in Debut? In Debut? Debut? Oh yeah, I guess so. I mean, you're an adult, so I don't know. But this is like so amazing. Like, Yeah. I really like it. Because people of Agusan loves you. Ano, people of Philippines pala. People of Philippines love Zuzan country. And how was your birthday? It was good, thank you. Good morning everyone. Magkiano tayo dito. Basahin natin yung panayam ni Spotted to that zero. Susan, what do you want for Christmas? Renee, for my family to be happy, to get them out of poverty. Alam nyo guys, wala pang Christmas, nangyari na ang lahat. Siguro lahat lagi ito nakaplano na kay Lord. Si Lord ang may ano nito. So ayun, basahin natin. Sa naging panayam ni Player Spotted kay Susan, tinanong siya kung ano ang di kailanman malilimutan ni Susan kay Renee. Marami man siyang maaaring naalala tungkol kay Renee. Isa sa mga pinaka nanatili sa kanyang puso ay ang kabaitan nito at ang matibay nitong pagmamahal at suporta sa kanyang pamilya. Ikinikwento ni Susan na noong una pa lamang nilang pagkikita, humanga na siya sa kabutihan ni Renee at sa paraan ng kanyang pag-alaga at pagsuporta sa kanyang pamilya. Naalala rin niya ang isang pagkakataong tinanong siya ni Renee kung ano ang gusto niya para sa Pasko. Nabanggit niya na marahil ay isang relo ang nais niya. Ngunit nang siya naman ang nagtanong kay Renee kung ano ang gusto nito para sa Pasko, simple ngunit makahulugan ang naging sagot. Grabe! Nakakaantig talaga ng puso. Ang maging masaya ang kanyang pamilya at maiahon sila sa kahirapan. Iyon, aniya, ang isa sa mga pangarap ni Renee. Sa kabila ng lahat, kahit nasa harapan na niya ang babaeng kanyang nagustuhan, hindi kalimutan na wala sa isip at puso ni Bubit ang kanyang pamilya. Sa halip, natiling isa sa kanyang pinakamalaking pangarap ang maiahon sa kahirapan at mabigyan ng mas magandang buhay. Isang patunay na sa likod ng isang batang may pangarap para sa kanyang sarili ay may pusong higit na nangangarap para sa mga taong pinakamamahal niya. So grabe. Bihira lang ganitong bata ngayon na ganito na mangarap para sa kanyang pamilya. Ngayon halos karamihan ang magulang or ang magulang ang nangarap para sa kanyang mga anak na makatapos sa kanyang pag-aaral ng ibang bansa para lang sa suportahan, pero yung iba ayaw mag-aral. Bakit? Kahit dinanas ang kahirapan noon, yun nga ang sinasabi ko, kanya-kanya ang kapalaran na ibinigay ni Lord. So yan lang po. Maraming salamat at God bless. Ayan, bumisita si Susan pagkatapos ng kanyang birthday party or debut party with Romian. Pumunta sila dito sa
libingan ni Rene Baterbonia para ialay ang kanyang 18 roses at candles para kay Rene dahil uuwi na siya ng Brunei kinabukasan. At ngayon na nga is nasa Brunei na si Susan at ang kanyang supported mommy. Ayan yung mommy niya ni Susan. Ayan si Susan. Ayan sila. Maraming tao ang pinaiyak ni Rene dahil sa kanyang mabuting pagkikitungo sa kanya sa kapwa. Magandang halimbawa si Rene sa lahat ng kabataan na nagmahal sa kanyang pamilya, na sa kabila ng kahirapan ng buhay nagsikap para maiahon ito ang pamilya niya sa kahirapan, pero sa sawing palad ay may mga taong hindi maganda na nasa kanyang paligid, na yon ang dahilan ng kanyang maagang pagkawala dito sa mundo. Sana mabigyan siya ng hustisya na makulong ang may sala. Ayan si Judah, best friend ni Rene, at siya itong laging kasama-sama kaagapay ng kanyang girlfriend ni Rene na si Susan. Alam nyo guys, yung Brunei, nakaapak na ako ng Brunei nung papunta ko ng Saudi Arabia. Yung Bigawan yung ano dyan, yung airport. Ayan yung supportive mommy ni Susan. Nagbigay ng bulaklak at syempre yung chika-chika, yung mga give wishes, yung mga wishes na mga ganito, ganyan. Parang si ano siya eh. Very super supportive, and also shout out Mama Roma. Okay, shout out to mom. Yes, please come and buy shirts because they're very nice and authentic, and Madam is signing them so they're real. Oh, my mom, she's been very super supportive, and also shout out Mama Roma. Rinig nyo, Mama Roby daw. Ayan, nag-dance na sila. Kung wala silang relationship, hindi siya magmama ni Ruby. Or alam nyo kung minsan i-hide ng konting mga privacy para hindi pagpistahan ng tao. So, 'di ba? Kasi kung wala silang relationship is hindi masaktan din si ang kanyang mama at papa ni Rene. Biruin mo, bali yung birthday ni Rubian at saka nitong ni Susan. Siguro wala yan sa plano yung pagpunta nila ng ganyan. Biglaan yan eh. So, di ba? So, ang galing talaga ni Lord, halos magkabuwan lang yung birthday nila ni Rubian. Ito yung first time daw na nangyari sa buhay niya, yung ganitong may debut. Siyempre, magkaiba kasi ang magkaiba ang kultura. Our culture is different. They are foreigner and we are Filipino. So, kaya nga nasabi niya na this is the first time. Ayan, nakipag-jamming pa, nakipagsayawan pa. O, di ba? Ang sapa-sapa dito sa may talamnanan ang oraksoy na ako nadakpan hindi mo Nyo, ganyan kaya ang kanilang gagawin kung walang relationship ang dalawa. Amping perminti, kabalo na kao sa akong wish. Ang wish na ko nga mo, inom kag 10 feet. Recommended ang 10 feet ni Fleurs Pasig. To Ate Barbie. That's Malayan language. Yes.
some words are quite similar to Tagalog. The language is Bahasa Malay. That's Malayan. Yan, may nagbigay ng regalo sa kanya, binasa muna niya, at yan ay cap pala. Cap na sombrero. Ayan, gustong gusto niya. Ang ganda niya talaga, pang Miss Universe yung beauty niya. Promise. Sayang si Rene. Meron na sana siyang girlfriend na mabait, maganda. Meron pa siyang Barbie. May beauty queen pa siya. Kompleto na sana lahat. Kaso lang wala na si Rene. At yan yung last night nila ni Rene. Binisita si Susain doon sa libingan ni Rene for the last time kasi nga babalik na sila ng Brunei kinabukasan. Sakit masaktan nga tayong nanonood lang tayo yung iba talagang impact ni Rene sa tao sa buong mundo. Siya ang salamin sa lahat ng mga kumbaga inspiration na dapat tularan yung ginagawa niya. Kasi bihira lang ang bata ngayon na ganyan yung lumaki sa hirap, pagkatapos nangangarap na isang araw magiging mabago ang buhay. Yung ganon, yung tulad ko rin noon, nangarap din ako ng ganyan. Pero sa sawing palad, nag-asawa ko ng maaga. Pero ayan yung pamilya nila, yung birthday party nila na Rene. Birthday party ni Rene, ni Susan at saka ni Robian. Diba? First time daw nangyari sa ganyan. Ayan yung nila, mga banding nila. Ayan, silang dalawa, ang bait ng batang ito. Mapansin mo sa mukha kung gaano kabait mana siya sa mama niya. Mabait din yung mama niya, halata ang mabait ang mama. So magbalai sana sila. Kaso lang mga bata pa din Ayan ang pamilya nila. Pero yun nga, hindi sila nagtagpo sila, pero hindi sila tinadhana ng Panginoon. Ayan yung birthday ni Rubian. At saka yan, masakit ang huling tagpo, pero sana mayroong masaya na darating sa bawat pamilya ng Buttermonia at nitong si Susan. Hindi natin pa alam. Okay, so abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Ayan kung wala silang relasyon, ay ganyan ang style. Hindi, impossible. Okay? So yan. Ang ganda niya. Pang Miss Universe yung beauty niya. Matangkad pa. Pero 18 years old pa lang. Ayan, bye-bye Susan. Enjoy your life. Sana babalik ka ng Pilipinas para bisitahin ang Buttermonia family. So, God bless. Ayan yung at yan yung mami ni Susan. Ayan, pauwi na sila ng Brunei. Thanks sa inyong sa effort nyo pagbisita sa aming MVP dito sa Pilipinas. Sana babalik pa kayong muli. Maraming salamat. God bless. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Rose13185. Like and follow. Thank you.